Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1808. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa capitalist partners engaging in business apart from the partnership business. Pwede nga po magnegosyo ang isang capitalist partner or hindi? Paano kung nagnegosyo siya nang hindi alam ng mga partners? Okay lang ba yon? Anong klaseng negosyo ang pwede siya at anong hindi? Ano nga ba? O, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Yan, sige, basahin muna natin. Article 1808. The capitalist partners cannot engage for their own account in any operation which is of the kind of business in which the partnership is engaged, unless there's a stipulation to the contrary. Any capitalist partner violating this provision shall bring to the common funds any profits accruing to him from his transactions, and shall personally bear all the losses. So this article na to, dinidiscuss yung karapatan ng isang capitalist partner na mag-engage sa isang business bukod sa kanyang partnership. So, capitalist partner engaging in business apart from the partnership business. Yan. Ang tanong nga ba, pwede nga ba? Pinapayagan nga ba ng batas na magnegosyo ang isa pang capitalist partner bukod sa kanyang partnership na kinabibilangan? Ang tanong, depende sa klase ng negosyo. So, depends on kind of business. Yan. Kasi kung different, okay, kung magkaiba naman yung negosyo na papasukin ng capitalist partner at saka ng yung partnership na kinabibilangan nila, okay lang, okay, allowed kahit walang consent. Okay? So, allowed even without consent. Kahit hindi siya magpaalam sa ibang partners, basta ibang-iba siya doon sa business ng partnership nila. Okay? Kahit walang consent. Yan. Pero kung same kind, yan, ibang usapan na yan. Pag same kind, allowed if with consent. Allowed if with consent or merong stipulation na pinapayagan ang mga capitalist partner na magnegosyo. Okay? Dito kasi ito tinatawag natin yan is relative prohibition. Relative prohibition. Yan. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng bagay at oras ay pinagbabawalan ang mga capitalist partner na magnegosyo. It depends on the kind of business. If it is the same, then they are not allowed unless may consent or may stipulation. Unlike sa industrial, absolute prohibition na pinatutupad sa atin, no? So, yun. Industrial partner, absolute prohibition. Meaning to say, kahit anong klaseng negosyo pa ang kanyang pasukin, kakaiba man or parehas, bawal siyang magnegosyo. Kasi nga, ang kanyang expectation is devoted yung time niya sa partnership. Okay? Bakit pinapayagan kung may consent? Okay? Kasi nga, ang ating partnership is fiduciary. Okay? So, reason, only allowed if it is with consent, yung same, because partnership is fiduciary. Ibig sabihin, if you're going to put up the same kind of business na meron tayo, kailangan magpaalam ka. Because as partners, we do not hide information, we do not hide from each other, and we are expected to disclose full and true information to each other. At saka pinagkakatiwalaan ka kasi ng mga partners na hindi mo lalabanan yung partnership. Siyempre, kaya nga tulungan kayo tapos bigla mo siyang lalabanan at magtatayo ka ng same kind of business. Pwede naman basta magpaalam ka. Okay? Ayan. Kasi pag hindi siya nagpaalam, kinokompetensya niya yung partnership. Okay? Ayan. O what if tinuloy pa rin talaga niya? Kumbaga, medyo ano siya matigas ang ulo. Kumbaga, sayang daw ang pagkakataon. Kasi pag daw
naisip ni capitalist partner 'pag nagpaalam siya baka hindi siya payagan. Kumbaga parang yung nanay niya 'no, magpapaalam, sasama sa outing, alam niyang hindi siya papayagan, sumama pa din, kaya hindi na siya nagsabi, okey? So paano 'pag gano'n na nangyari? Tinuloy pa rin ni capitalist partner, knowing na hindi naman puwedeng walang consent. So what if nag-proceed siya, okey? What is the effect? Effect if engaged without consent, engaged in same kind without consent, yan. Anong mangyayari? Okay, number one, lahat daw ng profits na kikitain ay mapupunta sa partnership. Yun yung nakalagay diyan. Any capitalist partner violating this provision shall bring to the common funds any profits accruing to him. So bring to the common fund, ibig sabihin yung ibang capitalist partner at yung iba pang partners, mapa-industrial or capitalist, makikihati sila diyan. Bring to the common fund any profits accruing to him. Yan. From his transactions, accruing to him from his transactions. Mula dun sa kanyang business na tinayo niya, na same kind. Okay? Yan. So, bring to the common fund any profits accruing to him from his transaction. And pangalawa, kung hindi man kumita at nalugi siya, example, this is profit, this is loss. If in case the business is engaged with suffered a loss, then solo niya yung ibe-bear. Bear all losses personally. Yan. Hindi niya ihahati yan. Bahala ka dyan, solo ka dyan. Pag nalugi, solo ka dyan. Pag kumita, hati kami. Okay? Kasi unfair naman na ma-engage ka sa isang business kung saan katulad din ng partnership. Tapos, kumikita ka dun ng solo. Ang priority nga natin yung partnership. Kaya pag kumita ka, makikihati kami. Pero pag nalugi ka, solo mo yan. Kasi alam mo yung risk, hindi ka nagpaalam, okay? Yung loss sa'yo yan. Pero yung profit sa amin. Parang lugi naman yung capitalist partner. Hindi. Kasi siya to nag-violate eh. Kaya pag nag-violate siya, sa kanya lahat ng mga losses, pero hahati kami sa income. O halimbawa naman sir, let's say ganito, kumita na, nalaman na, okay? Nakihati na yung partners. The next year, walang ginagawa yung partners, no? Ibig sabihin, nag-ano ba siya, nagpayag na? So same rule applies sa 1789. Kailangan 'pag hindi puwedeng yung implied consent. Yung bang 'pag nagpaalam tapos hindi nagsalita. Hindi siya puwedeng sabihing silence means yes. Kailangan express ang consent. Tsaka katulad dun sa 1789 sa industrial partner. Kasi unfair naman sa industrial partner 'pag siya express tapos dito implied, hindi. So yung ano, consent should be expressed din 'yan. Yan, katulad dun sa 1789. Okay? So halimbawa, ulitin ko, kumita yung business nung isang capitalist partner. Naghati-hati sila kasi nalaman. Wala kasing consent eh. Nalaman ng partners, nakihati sila. The next year, di alam na nila, wala silang ginagawa. Tuloy pa din yung business ng capitalist partner. Ano mangyayari? May consent na ba yun? Ibig sabihin, hindi pa din. So makikihati pa din sila doon. Hindi pwedeng sabihin, oh, alam nyo na ha, hindi kayo humindi. Okay, akin na to next year. Hindi. Kailangan ay express pa din. Okay? Kailangan tanungin ni capitalist partner, o ngayon alam niyo na may business ako na katulad ng partnership, okay lang bang ituloy ko to? Yan. So, kailangan hingin niya yung express permission. Okay? Otherwise, every year, tuloy-tuloy silang naghahati-hati. Ang tendency, di isasara ng capitalist partner yung business kasi parang ganun din, nakikihati din naman kayo. Di isasara ko na lang, bubuhos ko na lang lahat ng oras ko sa partnership natin. Yun yung objective niya. Okay? Kailangan may express permission. Ayan. Sir, dito ba sa losses, yung tinutukoy lang natin is loss nung business nung capitalist partner? Hindi. Kung yung partnership ay nag-suffer din ng loss dahil doon sa business na tinayo niya, yung loss hindi pwedeng ihati yun.
solo din ng capitalist partner yun na mayroong same kind of business. Kasi kung hindi dahil dun sa business niya, hindi malulugi yung partnership, o bakit madadama yung ibang partners? So, itong losses not only refers to the business of the capitalist partner, but also the loss suffered by the partnership due to competition. Suffered by partnership due to competition. So, bukod dun sa loss ng sarili niyang business, okay, nalugi din yung partnership dahil sa competition na tinayo niya, edi yung lahat ng loss ay si capitalist partner ang magsasuffer. Hindi kasama dapat yung lahat ng partners. Kasi nga, dahil dun sa nangyaring competition, nag-suffer ng loss, kung wala sana yun, walang loss. Kaya bakit kami madadamay? Hindi ka naman namin pinayagan. Okay? So yun, dito natatapos yung 1808. Tungkol siya sa karapatan ng isang capitalist partner na magtayo ng isa pang business bukod sa partnership niya. Pwede lang yan kung kakaiba yung business na itatayo niya, kahit walang consent. Pero kung parehas, kailangan lang niya magpaalam. Okay? Express dapat yung permission. Ang tawag natin doon, relative prohibition. Unlike industrial partner sa 1789, absolutely prohibited in any kind of business ang industrial partner. Okay? Eh what if tinuloy pa rin ng capitalist partner nang walang consent yung pagtatayo ng same kind of business? Ang magiging effect niya, kung kumita yung business niya, hati sila. Okay? Kung nalugi naman, solo siya. Pati na rin yung loss na nasuffer ng partnership dahil sa competition. Okay? I hope meron akong dagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo may kalituhan ka, ulitin mo ng lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!